Pag-usapan natin ang mga iba pang philosophy of education. Let's talk about idealism o ang paniniwala na mind over matter. Dito, secondary lang ang physical world. Ang totoong reality at katotohanan ay nakatira sa world of ideas, meaning ito ay spiritual at intellectual. Pagdating sa school, ang focus nito ay character development at paghahanap ng absolute truth. Ang mga teachers dito ay dapat maging role model ng high moral standards. Kadalasan, gumagamit sila ng Socratic discussion at lectures at heavy ang focus sa subjects tulad ng literature, history at philosophy. Next, we have realism. Nakabaliktaran naman dahil ito ay matter over mind. Naniniwala ang realism na ang physical world ay totoong nag-exist independently, may isip man tayo o wala. Ang truth ay hinahanap sa pamamagitan ng pag-aaral sa natural world. Kaya sa education, dapat objective, scientific at measurable ang tinuturo tulad ng laws of nature at physical facts. Ang learning methods dito ay hands-on experiments, continuous observation at testing ng factual knowledge. Let's move to pragmatism o experiential reality. Dito, walang fixed reality dahil ang mundo ay laging nagbabago through experience. Ang isang bagay ay true lang kapag gumagana ito sa practice. In short, kung practical. Naniniwala ang pragmatism na ang knowledge ay parang tools na dapat gamitin, hindi lang basta i-store sa utak. Kaya sa classroom, makikita mo ang problem-based learning, group collaborations, hands-on activities, at democratic practices. Ano naman ang empirism? Ang empirism kilala sa tagline na knowledge through senses. Sinasabi rito na ang utak ng tao pagkapanganak ay isang tabula rasa o blank state. Paano tayo natututo? Solely through sensory experience at observation, kung ano ang nakikita, naririnig at nahihipon natin. Kaya ang learning ay nangyayari kapag ang student ay nag-interact sa physical objects. Bagay na bagay rito ang demonstration, based teaching at tactile learning o learning by touching and building. Naturalism. Ang naturalism o nature as reality. Sinasabi nito na ang kalikasan ang kabuuan ng realidad at walang supernatural forces. Sa edukasyon, dapat hayaan lang natin ang natural growth at development ng bata na malaya sa anumang artificial societal pressures o stress mula sa lipunan. Kaya naman, mas gusto ng naturalism ang learning outdoors, exploration at self-paced activities nang walang maigpit na timetables o mabibigat na parusa. Ngayon, subukan natin itong sagutin. During a faculty meeting, Teacher Elena argues that the school curriculum should focus heavily on science, mathematics, and the strict observation of natural laws because the physical world operates on objects, measurable facts. Which classical philosophy does Teacher Elena believe align with? Sabi ni Teacher Elena, ang curriculum ay dapat mag-focus sa science, mathematics, at strict observation of natural laws dahil ang physical world ay operates on objective, measurable facts. Anong philosophy ito? Ang sagot dito ay realism. Bakit nga ba realism ang sagot? Kung babalikan natin ang slide ng realism, keywords natin dinadala ang physical world, objective, scientific, and measurable at laws of nature. Dahil naniniwala si Teacher Elena na may absolute physical facts na labas sa ating kaisipan at science o math ang paraan para malaman ito. Swak na swak ang paniniwala niya sa realism. Sunod, in his social studies class, Mr. Santos organized a mock community election where students form political parties, debate local issues, and propose practical solutions to problems in their neighborhood. He believes that knowledge is only useful if it can be applied to solve real-world problems. Mr. Santos is practicing which philosophy? Ano naman nito? Sabi dito, nag-organize si Mr. Santos ng mock community election kung saan nag-debate ang mga bata tungkol sa local issues at nag-propose ng practical solutions sa mga problema ng neighborhood nila. Naniniwala siya na ang knowledge ay useful lang kung magagamit sa real-world problems. So anong philosophy ito? Ang sagot ay pragmatism. Bakit naman pragmatism ang sagot? Ang pinaka-core ng pragmatism ay ang pagiging practical at paggamit ng kaalaman para isolve ang mga totoong problema o problem-based learning. Dahil pinagawa ni Mr. Santos ang mga bata ng hands-on activities o yung mock election para mag-isip ng solusyon sa mga neighborhood issues nila, pinapakita nito na ginagamit niya ang kaalaman bilang isang tool to be used na siyang pangunahing idea ng pragmatism. Ano naman ito?
A school principal wants to implement a curriculum that eliminates rigid class schedule and traditional grading system. Instead, students are given full autonomy to choose what they want to study, when they want to study it, and how they want to demonstrate their learning, emphasizing total personal responsibility. This school is heavily leaning toward, ano kaya magiging sagot nito? Paki-comment naman po sa comments section kung ano ang sagot nyo.